kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tinipon tayo bilang isang bayan ng Diyos para magpuri, magpasalamat at humingi ng kanyang gabay at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At upang tayo ay kaawa ng Panginoon sa ating mga pagkukulang, aminin natin ating pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinapagsala mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamuhay sa impiling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaan. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahalabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat po'y magsitayo. Babalik ako sa Ama at amunin ko siya. Sabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas na ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantala ako ay namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako ng isang inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na habag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapa. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay ng anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay na iyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang biserong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay na iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa inyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, una sa lahat, para lamang tayo mapalagay sa ating mga kasama, ating mo nababatiin bilang welcome. No? Pakisabi nga sa katabi mo, "Ako'y masaya na buhay ka pa." Okay. Ako'y masaya na buhay ka pa. Huwag po tayo masisindak, no? At mabibigla na ganon ang bati. Ito po ay napakaganda dahil kinikilala natin ang kagandahang loob ng Diyos na tayo ay malakas, pinagpala at buhay na buhay. Ilan sa ating mga pamilya, kapamilya, mga kaibigan ay sumakabilang buhay na. No? Tayo ay narito, ang iba naman ay sumakabilang bahay. Kaya talagang maganda na ma-appreciate natin ang pagpapala o biyaya ng Diyos na kaloob sa atin para lalo pang humaba ang ating buhay. Nga napakinggan natin ngayon sa mabuting balita ang kilala nating tinatawag na alibughang anak. No? Pero dito, ipinapahayag lamang ni Jesus na ang totoong puso at isip ng Diyos Ama, ang kanyang unconditional love. Dahil sa kanyang talinghaga na ginamit tungkol sa isang ama na may dalawang anak. Atin na obserbahan na anuman ang hilingin ng kanyang mga anak, ibinibigay niya. Kahit man ito ay hindi pa dapat ipagkaloob dahil hindi pa naman sa matandang-matanda. Pero nung hiniling ng bunso na ibigay na sa kanyang mamanahin, outright ibinigay. At hindi na nagtagal, ipinagbili lahat at naglakbay na siya ngayon sa ibang lugar. At sa kanyang paglalakbay, siyempre, nagpakasaya. No? Siya ay
hindi lang tinatawag na one-day millionaire, kundi akala niya hindi na siya maubusan. No? Kaya sa ginawa niya, hindi nagtagal, dahil siyempre pag walang pumapasok na pera, puro palabas, mauubos. No? Kaya hindi nagtagal na naubusan ng Asya at nagkataon pa na talagang taghirap o tagutom ang lugar na iyon. At ngayon, dahil siyempre to survive, kailangan niya maghanap buhay o magtrabaho. Maswerte din naman na binigyan siya nakapagtrabaho, yun nga lang, doon nga lang siya pinadala sa bukid para mag-alaga ng baboy. At para sa mga Hudyo, they hate pigs. No? Kaya isa po ito sa paalaala ng Panginoon Hesus. Para bagang hindi maganda ang nangyayari. Pero ganun pa man, habang siya naroon, nakita niya na kahit ang mga baboy, wala rin siya makuha na pandagdag, no, sa kanyang pagkain, gutom na gutom. At yun na lang na na-realize niya na talaga malaki ang kanyang nagawang pagkakamali. Kaya sa kanyang pagninilay, naisip niya na sa bahay ng aking ama, napakaraming pagkain. Saganang-sagana ang aming mga alila. Ako dito ay malapit na mamatay. No? Kaya napag-isip-isip niya na ay babalik na lang ako sa aking ama. At ito na nga, sabi niya sa kanyang sarili, ito ang gagawin ko, aaminin ko ang nangyari, patawarin ako hindi, ayun ang aking gagawin. Kaya agad-agad siya nagbalik at hindi niya sukat akalain na ang ama rin pala naman ay naghihintay. No? Tinatanaw kung ano na kaya nangyari sa aking anak. No? Kaya nung makita siya sa malayo pa, na sila yan yung kanyang anak, agad-agad sinalubong ng ama. No? Hiniyakap niya, hinagkan, at sabay siyempre ang iyak. No? Talagang tuwang-tuwa siya dahil una, akala niya, wala na yung kanyang anak. Akala niya namatay na, kinain niya ng mga mababangis na mga hayop. Pero sabi ng anak, Ama, ako'y nagkasala sa Diyos at sa iyo. Huwag mo na ako ituring na iyong anak. Ituring mo na ako na isa sa iyong mga alipin. Pero hindi ito pinakinggan ng ama. At sabi niya sa mga katulong, dali, kunin ang pinakamagandang damit, bigyan siya ng panyapak na bago, isuot ang singsing. At agad-agad kunin ang pinatabang guya para tayo magkatuwaan dahil ang anak kong ito namatay na, ngayon ay nabuhay, nawala at nasumpungan. So dito, ipinapakita ni Jesus na ito talaga yung totoong saloobin ng Diyos. No? Na inalalarawan niya ang kanyang unconditional love. Hindi niya tinitingnan yung mga nawala na mga kayamanan niya na ibinigay. Ang mahalaga sa kanya yung buhay ng kanyang anak. Lalong-lalo na sa kanyang pagpapakumbaba. No? So yun po ang ipinapaalala dito. Dahil alam naman natin na kahit anong buti ng isang ama sa pamilya, pag nagkasala ang anak, either babae o lalaki, nilustay ang mga ari-arian, sigurado na hindi ka na welcome, ikaw ay buburahin na sa inyong pamilya dahil nakakahiya ka, talagang nagbigay ka ng iskandalo, kahiyan, nasira ang pangalan. No? Yan po ang ating mga ama na siyempre di maiwasan tao lamang tayo, limitado ang ating pag-isip, at kalimitan ay lagi tinitingnan yung mga material na bagay kung ikumpara sa mahalagang buhay. No? So nung ako ay bagong pari, na-assign ako sa Auckland, New Zealand, way back in 1986. Bago pa kami doon, mga SBD, sa Auckland ako na-assign, 3 kami, 2 Pilipino at 1 Australian. 1 week pala kami doon, wala naman kami mga service, sabi ng bishop, ito ay pwede nyo gamitin kasi habang wala pa kayong service para sa inyong mission work.
Noong 1 week na iyon, ako nagda-drive, ay talagang di ko akalain na magkaroon ako ng aksidente, no? Head-on collision. Dahil siyempre, may iwasan na dito right hand, doon left hand. Sa halip na kabigin ko sa tamang side, ay nasanay tayo dito na pakanan. Ayun pala, mali ako. Talagang head-on, wasak ang kotse. Sabi na kaklase ko, sabi ko, tingnan mo kung ano nangyari. Sabi niya, malaki. Ano malaki? Malaking sira, sabi niya. Ay, ako'y kinabahan na agad. Talagang, sabi ko, patay. Kararating lang natin, sigurado ako na pauwi na tayo ng obispo nito kasi hindi naman ating sasakyan. Ngayon, sinabi namin sa aming superior, sabi niya, okay, let's see what the bishop will say tomorrow. Pinatawag kaming dalawa ng aking kaklase. Ako'y talagang sobrang takot, no, dahil siyempre kasalanan ko talaga eh. Plus yung kultura dito sa Pilipinas na mas mahalaga yung sasakyan kaysa tao. Mismo sa time ng aming seminary training, marami mga seminarista na napalabas dahil sa mga ganun nangyari na kinuha yung L300, sila ay nagkatuwaan, nabangga naman. Lahat na nakasakay doon, pinaalis, talagang sila po ay kinik out. Sabi ko, wow, di bali na, kasalanan ko na. Noong kami ay humarap na, ako'y talaga nabigla, sabi ng bishop, how are you? Sabi, Bishop, we are okay so far. Don't worry about the car. The car can be replaced. I'm only worried of your condition. Since you have no physical damage, I'm really happy for that. Don't worry about the car. We can replace it because anyway, that is insured. So ito yung nakita ko ba na para sa kanila, ang mga material na bagay ay hindi masyadong kung saan pa ay ipinagpapalit ang buhay ng tao. Kaya hindi ko makalimutan yung gano'n experience. Kaya ito yung naalala ko na sama sa alibughang anak. Yun po ang inalarawan ng Diyos, no? Na para sa Panginoon, mas mahalaga ang ating buhay kaysa material, kaysa kayamanan. Dahil ang mga kayamanan, wala namang kaluluwa yan. Pero ang buhay ng tao ay meron kaluluwa na kailangan iligtas. Kaya ito po yung ipinapaalala sa atin ng Panginoong Kristo na kung sa ating buhay dito sa lupa, hindi ganon ang ating nararanasan sa tunay na buhay sa ating mga magulang. Dahil nga siyempre di maiwasan yung katotohanan dahil sa hirap na ang material ay mas importante kaysa buhay ng tao. Di ba yung iba ay they sacrifice life, they killed people for the sake of money, no? Marami nga yung mga gang, marami mga grupo na ito yung kanilang hanap buhay. Tinatawag na hired killer. Nagpapaupa sila, tumatay para mabuhay. Dahil nga sa ganitong background. Kaya ito po yung pinakamagandang pinapaalala sa atin ng Panginoon na we should not forget that God, our Father, is not like that. Ano man ang nangyari sa atin, mahalaga lamang yung ating pagbabalik loob o matuto, magpakumbaba, aminin ang kasalanan at sumunod sa Kanya. Sa parte naman ng panganay, ating naobserbahan na idinagdag ito ni Jesus dahil nung mabalitaan ng panganay na ang kanyang kapatid ay bumalik, hindi niya maiwasan na siya ay magalit, no? At nagalit na nga. Dahil una-una iniisip niya, bakit pa bumalik itong loko na ito? Hindi na niya tiningnan yung pagiging magkapatid. Nawala sa kanya yun. Ang iniisip niya, yung kayamanan din, no? Nahahatian na naman siya. Pero ipiniliwanag ng ama, anak, huwag ka mag-alala na ang lahat ng nasa akin ay sa iyo lahat yan. So, huwag ka magtatampo. Dahil una-una, ang kapatid mo
ay namatay, ngayon ay nabuhay. Siya naman ay nawala at ngayon nasumpungan na. Pumasok ka na at para tayo magsaya dahil siya ay ligtas na. So ito yung image na ipinapaalaala ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba bilang sila yung mga panganay na anak ng Diyos, na parabagang sinasabi niya ng mga ito na walang ibang dapat na mailigtas ang Diyos kundi sila lang, yung kanilang lahi at kultura lamang. Kasi yung talaga ang nasa mind nila No, kahit si Jesus nung siya ay nagsisimula sa kanyang pagtuturo, yan lagi nasa isip niya. Ako'y naparito para hanapin ang mga naliligaw sa landas na mga Hudyo. No? Kaya inilarawan ito doon sa isang babae na yung kanyang anak na dalagita ay inaalihan ng demonyo. Sabi niya, Panginoon, pwede po ba ninyo pagalingin ang aking anak na dalaga? Sabi ni Jesus, hindi pwede ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tuta. Pero sabi ng babae, Panginoon, kahit ang tuta man ay nanginginain sa momo na nahuhulog sa mesa ng kanyang Panginoon. Kaya doon sabi ni Jesus, napakalaking inyong pananalig. No? O sige, umuwi ka, magaling na siya. So yan po ito yung mga paalaala sa atin na kailangan lamang ang ating patuloy na pagdadasal, pagsusumamo at pananalig sa Kanya. Sa halip na tayo po ay magreklamo sa Panginoon, at the same time, talagang i-blame natin kung sino-sino, itinuturo talaga yung ating humility na magpakababa tayo. We have to be humble ourselves. Importante yung kababaang loob dahil ang Diyos, ang ating Panginoon, ay talagang nababago yung kanyang kalooban sa may mga kababaan loob. Pero pag ang tao ay nagkamali na nga, mayabang pa, hindi pa inaamin niya, at sasabi niya, ay hindi ko naman ginawa yan. O mayroon ka bang ebidensya? Ano ba ang proof na ako ay nagnakaw, ako ba ay nandaya? Ipakita mo. Kaya sa bagay, ganun po ang ginagawa sa mga hukom, Ito mga kaso ng mga expose ngayon sa mga flood control project, kahit man sa ICC, ganun din ang ginagawa ang ating mga brilliant lawyers. They tried to really prove the evil to become good. Lagi nila tinitwist yung evil to become good or to become right. Yun po ang ginagawa. Kaya sayang yung mga ganong karunungan, pero sasabihin, ay Father, trabaho lang namin ito dahil kaya nga kami nag-aral pagka-abogado. Pero yun ang sabi ni Jesus na ang sinumang magsaksi ng mali sa kapwa niya dito sa lupa ay mapupunta siya sa impyerno. Kaya yun po nangyayari na marami ang mga nasa bilangguan na mga nabiktima dahil sa mga matatalinong abogado, yung tinatawag na mga dekampanilya ng mga abogado. Mayayaman talaga sila kasi because of their intelligence. Ang masakit lang dito, siyempre mamamatay din naman ang tao. Pagdating ng araw, yun ang sinasabi ni Jesus. Aanhin man niya ang kanyang kayamanan, sa bandang huli, napahamak naman ang kanyang kaluluwa dahil sa kasakiman at sa kanyang pagiging mayabang sa kanyang sarili. So ito po yung maraming mga reminders, na ang gusto kasi ng Panginoon, mayaman ka na, maganan ang buhay, we have to help our brothers and sisters, especially those who are really poor, yung mga mahihirap. We have to extend our hands, in the name of Christ. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo,
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Aba namin lumika sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong inuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinimihasdang pagsalungat. Sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulaan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa langit. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikambukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at Gilbert na obispo at ng Tanang Kapari. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan at pagdapatin kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Malabirhin Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa itirarangal mo sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ayon ng Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang miniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Apat na pong araw
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang ginanap naming banal na pagkikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na buhay nito. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat may magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw dito sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, meron po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:08 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, maaari nating ialay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pasisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at kulay pula naman para sa ating mga kahilingan. Ika-5, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na 26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang ngayong March 14 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang inagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-6, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, meron po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. At ika-7,
Pinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Para sa bago ang final blessing o liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado, atin muna bibigyan ng pabaon na ating mga katabi. No? Pakisabi sa katabi mo, ako'y talagang nababaitan sa iyo. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y talagang nababaitan sa iyo. Okay. Tingnan mo yung katabi mo. No? Maliban sa walang katabi, okay lang. No? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin sa ating paglalakbay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon, susunod na ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na po nating ihandog ang rosas kay Santo Padre Pio. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niya dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at lusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. 50 taon niya dinala. Ialintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O
Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang Panginoong Kristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpapagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayo pong lahat sa panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapi lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas na aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kaming sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan, upang mabatid namin ay iyong kabutihan at kami ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpaalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyay. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin.